Bagong lahat, luma muna. Matapos yung big trade, si Giannis sinabi nung nakaraan or pabirong sinabi niya na gusto niyang makita na yung mga European player ang maglaro para sa mga bigger market gaya ni Jokic na mapunta sa Knicks at para makita din kung ano ang magiging epekto at kung yung mga European player na ang magte-take over ng NBA. Dalawa kasi ang basehan doon para matawag na big market team. Una, TV market size at metro population. Ang kabilang doon, dalawang team sa New York, ang Knicks at Nets, Lakers at Clippers at yung Bulls. Ang Dallas, ikalima sa may pinakamalaking market size sa NBA. Yung Golden State, papatak pa ng pang-7 hanggang pang-10 na siya yung team na may pinakamataas na value sa NBA ngayon. Desperado na ngayon di umano ang Golden State na makakuha pa ng isang star player na maipapartner kay Steph dahil pagdating ng March 14 magiging 37 years old na si Steph at possible yun na ang one last run ni Steph sa NBA. Kung maglaro man siya sa mga susunod na taon, hindi na katulad ng dati. Ang gustong makuha ngayon ng Golden State yung mga star player or all-star katulad ni Giannis mula sa Milwaukee Bucks. After hindi kasi magkasundo kay Jimmy Butler, yung mga analyst din nag-aabang at nag-iintay dahil ayaw nilang magaya sa Lakers at Mavericks trade na walang nakakaalam kundi si Sham. Based din kay Sham, ang Golden State after nung big trade, tinawagan ang mostly lahat ng mga teams na merong all-star kung sino ang pwede nilang makasama sa trade doon. Kasama rin dito si LeBron, kahit si Paul George na injured, nasa radar din nila. Halos desperado na sila makakuha ng player pa. Ayon naman kay Brett Siegel, in-announce ng Golden State sa mga games na tatanggain nilang kunin si Giannis via trade bago dumating ang deadline. Halos nasa 3 araw na yon. Bago kasi ang report na to, nagkaroon na di umano ng discussion na in-approach ng Warriors ang Suns para kay Kevin Durant. Kaso naglagay agad ng Suns na hindi nila iti-trade or unavailable si Kevin Durant or kahit si Devin Booker. After ma-denied sa Suns, sinubukan naman nila kay Zach LaVine at kay Vucevic ng Bulls. Kaso naunahan naman ng Sacramento itong Golden State para kay LaVine. Yung Bulls naman para kasing naging pillar lang dun sa trade ng San Antonio at Kings. Hindi ko sinasabing mati-trade si Giannis dito sa Golden State. Pero tingnan lang natin yung basehan dun kung possible ba. Una sa salary at value ng player. Yung isa pa dun, lagpas na sa second tax apron ang Bucks. Ang aggressor sa trade na yon, Golden State. Dapat silang humanap ng isang team na sasali sa trade dahil hindi makakapagbigay ng multiple player ang Bucks basta-basta. Hindi rin sila magbibitaw basta-basta ng player. Kung sa contract naman, ang kailangan isama doon si Draymond Green at si Wiggins para matapatan yung kontrata ni Giannis. Lalagpas pa nga yun ng bahagya, kaya kailangan magsama ng isang player ng Bucks paalis doon kasama ni Giannis papuntang Golden State or kahit sinong team na sasama sa trade. Kung usapang future naman ng Milwaukee Bucks after Giannis at sa mga picks, hindi rin naman ganun kadesperado ang Bucks. Kahit konti na lang yung mga picks na natitira sa kanila. Meron pa silang 2026 na available tapos ang susunod doon 2030 at 31. Meron pa sila sa 27 at 28 pero yun pwede makipag-swap ang Portland at Pelicans. Sa Warriors naman, pwede nilang ibigay ng mga picks sa Bucks ay yung 2025, 27 at 29. Ito yung mga taon na walang picks yung Milwaukee Bucks or hindi sila sigurado makakakuha. Medyo possible sa picks at sa contract. Ito lang yung hindi alam kung possible. Sinong player ang isasama ng Golden State sa package para magka-interest ang Bucks at si Giannis ipamigay nila sa isang team dito sa West. Isa pa doon na tinitingnan, ayaw kasi ni Steph na yung Golden State Management mag-trade ng mga asset nila na pang future. Ito ay kapag nag-retire siya. Kahit yung mga young player nila, hindi rin suportado ni Steph na ma-trade. Wala kasi rin tempting offer na maibibigay talaga yung Golden State para sa mga star player.